Ganoon talaga kapag pag-ibig na ang kumatok sa puso mo. Hindi mo na matatanggihan yan. Wika ni Lolo Mateo at nilingon ng kinaroroonan ni Carlos at ng asawa nito. Sweet na sweet ang mga ito sa isa't isa na tila ba sila lang ang taong naririto. Ang kaibigan ko nga ay malagkit pa sa biko ang titig sa asawa nito. Napangisi ako at napailing. Akala ko rin talaga dati hindi na mag-aasawa ang kaibigan ko. Magkasing edad lang kami pero ako ay may anak na. Kaya naman binubuyo ko siya noon na kung wala siyang balak mag-asawa ay at least mag-anak na lang para may magtuloy ng lahi niya. Ako naman ay natutuwa para sa'yo, Ryder. Mukhang nakatagpo ka na ng babaeng saseryosohin. Untag sa akin ni Lolo Mateo at tumingin sa direksyon ni Lucy na nasa isang mesa at pinapakain si Rafael. Sa totoo lang, para sa isang binatang ama, mahirap manghanap ng babaeng tanggap ang iyong anak. At masasabi kong maswerte ka, Ryder. Mukhang magkasundong ang anak mo at ang kasintahan mo. Kung hindi ko nga lang alam na anak mo, sa dati mong nobya ang anak mo, ay mapagkakamalan ko talaga silang mag-ina ng kasintahan mo. Komento naman ni Congressman. Naliw naman ako sa mga sinabi ni Lolo Mateo at ng dating congressman. Napagkamalan pa nilang kasintahan ko si Lucy. Pero hindi ko sila itinama sa maling akala nila. May bahagi sa puso ko na natutuwa sa ideyang akala nila'y kasintahan ko si Lucy. If I were you, Iho, itali mo na sa iyong kasintahan mo. Mahirap na, baka maago pa yan sa'yo ng iba. Kanina ko pa napapansin na maraming kabinataan ang panay ang lingon sa kanya. Hindi lang sila lumalapit dahil alam nilang kasintahan mo siya at takot silang banggain ka. Sad na Mr. Garcia. Nalusaw naman ang ngisi ko at iginala ang mata sa paligid. May ilan ngang mga lalaki akong napapansin na panay ang tingin kay Lucy. May isang lalaki pa nga na pasimpleng kinuhanan siya ng larawan. Pero nang magawi sa akin ang mata nito ay mabilis itong tumalikod at kunwaring nakikipag-usap sa mga kasama sa mesa. Hindi naman ako pagtataka na nililingon si Lucy ng mga tao sa paligid niya, lalo na ng mga lalaki. Maganda ang yaya ng anak ko. Inosente ang kanyang muka na hindi nakakasawang titigan, lalo na ang labi niyang maumbok na mamula-mula na nakakatuksong lamukusin ng halik. Kaya nga pati ang kaibigan kong si Raven ay hindi na napigilang magpapansin sa kanya na talagang ikinainis ko kanina. Sa tagal namin magkaibigan ni Raven, kanina lang ako nainis sa kanya. Mabuti nga at busy siya ngayon kausap ang ilang negosyante. Binalaan ko naman si Lucy na wag na niyang kausapin si Raven. Naiinis ako. Bumuntong hininga ko. Alam ko sa sarili ko at hindi ko itatanggi. Nagugustuhan ko na ang yaya ng anak ko. May nararamdaman ako sa kanya na hindi ko pa naramdaman sa mga babaeng dumaan sa buhay ko. Selos. Selos ang naramdaman ko kanina nang makita ko kung paanong tingnan ni Lucy si Gerald. Selos din ang naramdaman ko nang kausapin siya kanina ni Raven. Nay, binili ko na ho lahat ng gamot niyo. Sa makalawa naman ang balik natin kay doktora. Inisa-isa kong inilabas ang mga gamot sa plastic at pinagbukod-bukod. Ang dami naman yan, anak. Baka wala nang natira sa'yo niyan tapos binigyan mo pa ako ng pera. Nag-aalalang sabi ni nanay. Huwag po kayo mag-alala, nay. May natitira pa po sa akin. Bukod sa sweldo ko, binigyan pa ako ng bonus ni Sir Ryder. Nakangiting sabi ko. Dahil nakaisang buwan na ako sa pag-aalaga kay Rafael, ay nakuha ko na ang 20 mil na pangakong sweldo at may pabonus pang 10 mil. Bale, 30 mil ang sinusweldo ko lahat. Napasana all na nga lang ang mga kasama kong kasambahay pero sabi ni Ryder, deserve ko naman daw dahil sa mahusay kong pag-aalaga kay Rafael. Natuwa naman ako. Mabait pala ang anak ni Governor Ramon, ano? Sambit ni nanay. Mabait naman, nay. Pero nakakatakot din kapag nagalit. Ngaling-ngaling ikwento ko pa kay nanay ang tukol sa pagbaril ni Ryder sa isang tauhan pero wag na lang dahil sigurado mag-aalala lang si nanay at baka hindi na ako pabalikin. Basta gawin mo lang na maayos ang trabaho mo, nak, para hindi magalit sa iyong amo mo. Paalala ni nanay. Opo, nay. Yan naman po ginagawa ko. Bukod sa gamot ay pinamili ko rin sa nanay ng mga masustansyang pagkain gaya ng gulay at mga prutas. Kagabi pa ako nakauwi at babalik naman ako sa Hacienda Martina ng madaling araw bukas. Araw ng linggo ngayon kaya day off ko. Si Ryder nag-aalaga ngayon kay Rafael at nasa mansyon sila ng mga magulang niya. Ayaw pa nga akong pauwiin ni
Rafael kahapon at naghahabol sa akin. Nauto ko nga lang siya kaya pumayag. Pero ngayon namimiss ko na naman siya. Kapito ko kasi sa akin ang batang iyon. Mas gusto pa nga niya sumama sa akin kaysa kay Ryder. Good morning people! Sabay kaming lumingon ni nanay kay Joy na kapapasok lang at may dalang mangkok na umuusok pa. Nagluto si nanay ng specialty niyang dinuguan kaya dinalan ko kayo. Inilapag na Joy sa mesa ang umuusok pang dinuguan na may gata. Nag-abala ka pa mate, pero thank you. Paborito ko yan. Tuwang sabi ko. Pakisabi kay Rona salamat. Sambit naman ni nanay. Wala pong anuman, Aling Luisa. Tama-tama. Nagluto din ako ng nilagang baka. Magdala ka rin sa inyo. Sige po. Ay teka, tingnan ko kung malambot na ang mais. Tumayo si nanay at nilapitan ang kalan. Inabot ko naman ang wallet ko na nasa mesa at dumukot ng 3,000 at iniabot kay Joy. Kunot noong tiningnan lang iyon ni Joy. Ano yan mate? Pasasalamat ko sa iyo sa pagtingin-tingin mo kay nanay. Itinulak niya ang kamay ko na may hawak na pera. Ano ka ba? Tulong ko na sa iyo yun. At saka, hindi naman mabigat yung tingnan-tingnan ko si Aling Luisa. Pero malaking tulong din yun, mate. Lalo pa at sinasamahan mo siyang matulog dito sa bahay tuwing gabi. Ipinilit ko pa rin sa kanya ang pera. Nahiya na nga ako sa kanya eh. Pero muli lang niyang itinulak ang kamay ko. Sus, hindi naman kayo iba sa akin ni Aling Luisa. Lalo ka na. Para na tayo magkapatid, no? Kaya itabi mo na yung pera mo. Mas kakailanganin mo yan lalo na ni Aling Luisa dahil nagagamot siya. Kumagat labi ako. Nahihiya na kasi ako sa iyo mate eh. Huwag ka na mahiya. Ayos na ayos lang. Kumagat labi ako. Ang bait talaga ni Joy sa amin ni nanay. Salamat talaga mate. Ibinalik ko na lang ang pera sa wallet ko. Walang anuman. Tumingin siya kay nanay na tinitimplahan na ang nilaga. Nilapit niya ang mukha sa akin at bumulong. Kamusta na pala kayo ng papalabs mo? Ngumuso ako. Sabi na eh, uusisain niya ako tungkol kay Ryder. Sa tuwing uuwi naman ako lagi siya nanghihingi ng update tungkol sa amin ni Ryder. Tapos kilig na kilig siya. Ayos lang naman, amo ko pa din siya at yaya pa rin ako ng Junakis niya. Ngumuwi siya. Ay, ano ba yan? Wala man lang progress. Kala ko naman nag-level up na kayo. Siniko ko siya dahil napalakas ang boses niya. Baka marinig pa siya ni nanay at magtanong. Hindi alam ni nanay na crush ko si Ryder. Doon na nga muna tayo sa sala. Nagpaalam ako kay nanay at inakay na si Joy sa sala. Kung ako sa'yo mate, akitin mo na si Papa Loves mo. Chance mo na to no? Namilog ang mata ko sa sinabi ni Joy. Ayoko nga, hindi pa naman ako ganun kadesperada no? Kahit na ba crush ko si Ryder ay hindi naman ako ganun kadesperada na akitin siya at parang hindi ko naman yata kayang gawin yun. Tingin pa nga lang niya, nanginginig na ako at kinakabahan. Ang akitin ko pa kaya siya? Baka mapahiya lang ako at mapalayas nang wala sa oras. Napatigil kami sa kwentuhan ni Joy nang dumating si Rico. Kasama na naman ang mga double cuts niya. Nasanay na ako sa kanila na tuwing linggo kapag day off ko ay pumupunta sila dito. Mababait din naman pala sila at hindi kasing sama ng iniisip ko. Yun lang ay may pagkasiga sila kung kumilos at magsalita. Pero may mga trabaho na sila ngayon at hindi na patambay-tambay na lang. Si Rico, bilang nakapagkolehiyo naman, ay isa siyang checker sa isang malaking bigasan sa bayan. Ang 4 pa niyang kaibigan ay sa bigasan din nagtatrabaho bilang mga pahinante. Para ka talagang aso, lakas ng pang-amoy mo. Ani Joy at inarapan si Rico. Ikaw naman, para kang inahing manok, putak ka ng putak. Bira naman ni Rico. Heto na naman silang dalawa. Walang katapusang bangayan kapag nagkikita. Naiiling na lang ako. Sanay na ako sa kanila. Bakit ba? Si Lucy naman ay pinunta ko, hindi naman ikaw. Araw ng pahinga ngayon ni Lucy. Hindi mo siya dapat iniistorbo no? Nagseselos ka lang yata eh. Gusto mo rin yata dalawin din kita sa inyo eh. Nakangising pambubus ka ni Rico. Ay! Segunda ng 4 at inaasar sila. Natatawa na lang din ako samantalang si Joy ay namumula na ang mukha. Pinagbabatukan niya ang 5. Ang kapal-kapal talaga ng mukha mo. Huwag na huwag ka bibili sa tindahan ko ha? Di wag. Bakit ikaw lang ba may tindahan? Tumikim ako. Alam niyo parang bagay kayong dalawa. Komento ko. Ew, yuck.
Kunwaring nandidiring sambit ni Joy, ganun din si Rico. Hindi ako pumapatol sa mga punggok, no? Wika ni Rico. Hindi rin naman ako pumapatol sa mukhang kuhol, no? Pangit mo. Lalo pang tumindi ang asaran ng dalawa para silang mga bata. Marami pa namang nadadevelop sa mga paganyan-ganyan. May itsura naman si Rico, ganoon din si Joy na chinita ang beauty kahit medyo maliit. O tama na yan. Ang mabuti pa, dito na kayong lahat mananghalian para may makasalo naman kami ni Lucy. Singit ni nanay na lumabas sa kusina. Tuwang-tuwa naman ang mga barkada ni Rico dahil malilibre daw ang pananghalian nila. Ayos lang naman sa akin na kasalo sila. Nakakamiss din kumain na maraming kasalo. Sa malalim na gabi, isang grupo ng mga kalalakihan ang nagmamasid sa paligid. Tahimik na ang kapaligiran at tanging kuliglig na lang ang maririnig at mga tahol ng mga aso. May mangilan-gilan ding mga motorista at sasakyan ang dumaraan sa kahabaan ng kalsada pero bago sila magpatuloy sa pupuntahan ay hinaharang muna sila ng mga pulis at barangay tanod at chinecheck ang mga bagahe. At kapag clear sila at walang kahina-hinalang dala, ay palalampasin na sila. Leche, paano tayo makakapasok sa barangay Pulang Bato kung may checkpoint? Inis na sambit ng tumatay yung leader na si Efren habang sinisilip niya sa binocular ang checkpoint. Wala naman checkpoint noong isang gabi ah. Bakit ngayon meron na? Tanong naman ng isang lalaki. Baka may hinahanap silang wanted na kriminal na takas kaya may checkpoint. Sabat pa ng isang lalaki na nasa loob ng van katabi ang mga galon-galon na gasolina na gagamitin nila para sa kanilang misyon. Iba ang kutob ko dito. Sa tingin ko, natimbrehan tayo. Sambit ni Efren. Sino naman ang titimbre sa atin sa mga pulis? Wala namang nakakaalam sa plano nila boss kundi tayo lang ng mga tauhan. Aba, malay ko. Siguro may isang traidor sa atin. Hinala ni Efren. Aba, hindi ako yun ah. Ako din. Mas lalo naman ako. Baka ikaw yun Efren. Ikaw nakaisip eh. Binatukan ni Efren ang kasamahan niya. Gago, baka gusto mo ikaw ang una kong silaban. Asik niya rito. Kumamot lang sa ulo ang lalaki at ngumuso. Para nagbibiro lang naman. Ang seryoso mong masyado. Ano, itutuloy pa ba natin to? Sumasakit ng ilong ko sa gasolina. Baka magkasakit na ako sa baga nito eh. Angal ng isa pang lalaki na nasa loob ng van. Maghintay ka. Tatawagan ko muna sa boss. Hinugot ni Efren ang kanyang cellphone sa bulsa ng jacket at denial ang numero ng amo. Nakadalawang ring pa bago sumagot ang nasa kabilang linya. Anong balita Efren? Naisagawa niyo na ba ang ipinag-uutos ko? Kumamot sa kilay si Efren at tumanaw sa direksyon ng checkpoint. Hindi pa boss, may problema eh. Anong problema? Bagyang nailayo ni Efren ang cellphone sa kanyang tenga dahil sa malakas na boses ng amo. Anong problema, Efren? Pumalpak ba kayo? Hindi pa ho, boss. Hindi boss. Ang problema ho, may checkpoint sa entrada ng Pulang Bato. May hirapan ho kami makapasok. Paano nangyaring may checkpoint dyan? Muling kumamot sa Efren. Yun ang ako hindi namin alam, boss eh. Ano ho ba susunod namin gagawin? Bumuga ng marahas na hininga at malutong na nagmura ang nasa kabilang linya. Halatang dismayado sa naudlot na plano. Umatras muna kayo. Umalik kayo sa ibang gabi. Yes boss. At mag-iingat kayo pag alis. Baka matunugan kayo. Iba ang pakiramdam ko dyan. Mukhang natimbrehan tayo. Hindi nang hinala ako boss eh. Sige ho, babalik na kami sa kasa. Pinatay na ni Efren ang cellphone at hinarap ang mga kasamahan na halatang mga naiinip na at inaantok. Hindi na ba tayo tuloy? Tanong ng isa niyang kasamahan na nasa driver's seat ng van. Hindi muna sa ngayon. Sa ibang gabi na natin ituloy, sabi ni boss. Bumalik na tayo sa kasa. Sumakay na si Efren sa front passenger seat ng van. Nagsipasukan naman ang ilan pa mga kalalakihan sa loob ng isa pang van. Sinanyasan ni Efren ang kasamahan niyang driver na paandarin na ang sasakyan. Tahimik na nilisa ng grupo ang lugar papalayo sa lugar ng kanilang pakay kanina. Pero hindi pa sila nakakalayo ng gusto ay 2 pulis mobil ang humarang sa daraanan nila. Sinipat ko ang sarili sa life-size mirror.
Nakasuot ako ng t-shirt na puti at manipis na short na hanggang kalahati ng hita. Magsuswimming kami ngayon sa swimming pool at excited na ako. Sa isang buwan ko na dito sa mansyon ay ngayon pa lang ako makakapagtampisaw sa swimming pool na nasa likod ng bahay. Sobrang init naman kasi ng panahon ngayon. Mabuti na nga lang, fully air condition itong mansyon. Pero sa labas, nakakapaso ang init kaya napagkasunduan namin mag-swimming. Mabuti na lang pumayag si Ryder noong magpaalam si Lorna. Binalingan ko si Rafael na naka-Hawaiian short at nakasando. Syempre, isasama ko din siya sa swimming. Ready na bang mag-swimming si Rafael? Tanong ko sa alaga ko. Yes po. Masiglang sambit niya, tinaas pa ang dalawang kamay. Mukhang excited na nga din siya. Magsuswimming tayo na parang dolphin mamaya. Pumalakpak naman siya at tumalon-talon pa sabay tili. Excited na nga ang batang makulit. Naku, mukhang mahihirapan kang pasulungin yan sa swimming pool. Sambit ni Lorna. Bakit naman? Kuryosong tanong ko. Takot kasi yang si Rafael sa swimming pool, Ate Lucy. Ilang beses na niyang sinubukang ilusong ni Sir sa pool pero nag-iiyak siya at nagwawala. Sagot ni Dandan na bit-bit na ang tuwalya niya. Ganun ba? Sayang naman. Pero malay mo, ikaw makapagpalusong dyan sa tubig. Sa'yo lang naman sumusunod dyan si Rafael. Ani Ikang na tinatali naman pataas ang buhok. Ready na din siyang mag-swimming. Bumuntong hininga ako, tiningnan si Rafael. Nakatingala lang siya sa akin at malapad ang ngiti. Sige, susubukan ko. Pero kapag ayaw niya talaga, di wala akong magagawa. Mahirap naman kung pipilitin siya dahil baka matroma. Hinaplos-saplos ko pa ang buhok ni Rafael. Bumukas ang pinto ng servant's quarter at sumungaw ang ulo ni Ate Melinda. O, anong ginagawa niyo dyan? Halina kayo. Yayaan niya sa amin. Danampot ko ang salbabida ni Rafael na may disenyo pa na penguin. Hinawakan ko siya sa kamay at lumabas na kami ng quarter. Pagdating namin sa swimming pool area, ay agad nang tumalon sa tubig sila Ikang, Lorna at Dandan. Nagsabuyan pa sila ng tubig. Si Ate Melinda nga na hindi pa nakakalusong ay sinabuyan nila. Pero si Rafael ay biglang nanahimik at nagpabuhat sa akin. Gusto mo mag-swimming? Tanong ko kay Rafael. Ngumuso lang si Rafael at dinikit ang ulo sa pisngi ko habang nakatingin kina Ikang na naglalaro na. Masarap mag-swimming, para kang penguin. Tumingin sa akin si Rafael. Gusto mo subukan? Nandito naman si Yaya Lucy. Tuturuan kita mag-swimming na parang penguin. Gusto mo yun? Panguuto ko sa kanya. Tumango naman siya pero nasa mga mata pa rin niya ang pag-aalinlangan. Napatili ako. Sabay pa kaming napapitlag na Rafael nang kami naman ang napagtripa ng mga kasambahay na sabuyan ng tubig. Halina kayo dito. Masarap ang tubig. Rafael, swim ka na, dali. Yaya ni Lorna sa amin sabay saboy ulit ng tubig. Natatawa lang ako dahil basa na ako. Pati si Rafael ay napapahagikik na din. Ate Lucy, subukan mo kaya siyang dalhin sa tubig habang buhat mo siya? Suwestyon naman ni Dandan. Magandang ideya nga iyon. Sige, susubukan ko. Naglakad na ako sa parte ng swimming pool na may hagdan at dahan-dahan ako lumusong habang buhat si Rafael. Pero pinapakaramdaman ko ang magiging reaksyon ni Rafael. Naging mahigpit na nga ang yakap niya sa leeg ko. Pati mga binti niya ay nakayakap na din. Yaya Usi. Nahimigan ko ang takot sa boses ni Rafael. Shh, dito lang si Yaya. Hindi kita pababayaan, okay? Malambing na sabi ko sa kanya. Lumusong pa ako ng konti sa mababaw na parte hanggang sa umabot na sa bewang ko ang tubig. Si Rafael ay lalong humigpit ang yakap sa akin. Takot nga siya pero wala naman siyang bayolenteng reaksyon. Aba, hindi nagwawala si Rafael ah. Komento ni Ate Melinda. Ang lakas mo talaga kay Rafael, Lucy. Natawa ko sa mga komento nila. Natatakot pa rin siya pero konting push pa. Lumusong pa ako ng konti hanggang sa maabot na rin si Rafael ng tubig. Binasa ko na rin ng tubig ang katawan niya. Yaya Usi? Tingnan mo Rafael, nandito ka na sa swimming pool. Ang mga pilya mga kasambahay ay sinabuyan pa kami ng sinabuyan ng tubig. Gumanti naman ako sa kanila habang natatawa. Namiss ko na rin kasi mag-swimming talaga. Huling swimming ko ay nung high school pa ako. Sa ilang minutong nakababad si Rafael sa tubig ay parang nagiging komportable na siya.
Lumuwag na ang yakap niya sa akin at bumubungis na siya sa tuwing sasabuyan kami ng tubig. Gumaganti na din siya sa pagsaboy at unti-unti na din siya nag-e-enjoy. Sinubukan ko na din siyang ilagay sa salbabida niya. Nung una ay takot na takot siya pero kalaunan ay naging komportable na din at sinasabuyan na rin ako ng tubig. Bilib na talaga ako sa iyo, Lucy. Ikaw lang ang nakagawang palusungin sa swimming pool si Rafael. Sambit ni Lorna. Komportable na kasi siya sa akin at may tiwala kaya ganun. At natuwa naman ako dahil malaki ang tiwala sa akin na Rafael. Hindi ko naman talaga siya pababayaan. Sana all pinagkakatiwalaan. Ana dandan at sinabuyan kami ni Rafael ng tubig. Gumanti naman kami ni Rafael sa kanya. O behave lang kayo. Nasa balcony si sir. Pinapanood tayo. Saway sa amin ni Ate Melinda. Automatiko namang hinanap ng mata ko si Ryder. Nakita ko nga siya na nasa balcony sa second floor. Nakasuksok sa bulsa ng jogger ang isa niyang kamay habang ang isang kamay naman niya ay may hawak na sigarilyo. Nakatingin siya sa amin. Partikular sa amin na Rafael. Pero bakit parang sa akin lang talaga siya nakatingin? Napangisi ako ng sabuyan na Rafael ng tubig sa mukha si Lucy. Sabay bungis-ngis. Hindi naman nagpatalo si Lucy at winisikan din ng tubig sa muka si Rafael. Malutong na malutong ang tawa ng anak ko na nasa gitna ng swimming pool at nakasakay sa salbabida niya. Dati ay takot na lumusong sa pool si Rafael. Kahit ako ang kasama niya ay natatakot pa din siya. Pero kay Lucy, madali lang siyang napasunod. Buo ang tiwala niya kay Lucy. Siguro ay nararamdaman niyang hindi siya pababayaan ng yaya niya. Miyerkules ngayon at holiday. Nagpaalam ang mga kasambahay na magsuswimming sila. Pinayagan ko naman dahil mainit ang panahon para mapreskuhan naman sila. Sumama din sa pagsuswimming nila si Lucy at Rafael. Lately, naaliw akong panoorin silang dalawa. Nawawala ang pagod ko kapag nakikita ko silang magkasama. Para na nga silang mag-ina. Isang kamangha-mangha na naman ang ipinamalas ni Lucy. Talagang pinapabilib niya ako kaya paano ko pipigilan ang sariling hindi siya magustuhan? Sa kanya ko nakikita ang lahat ng katangian ng isang babae na hinahanap ko. Hinit-hit ko ang sigarilyo at ibinuga ang usok sa ere habang hindi inaalis ang tingin sa dalawa. Nangingibabaw ang tawa nilang dalawa na masarap sa tenga at parang musika. Napangis ako nang tumingin sa gawi ko sa Lucy. Naramdaman siguro niyang kanina pa may nanonood sa kanya o sinabi ng mga kasambahay. Agad din naman siya nag-iwas ng tingin na lalo kong ikinangisi. Ramdam ko ang pagkailang niya sa akin. Hindi niya ako matingnan ng matagal sa mata. Daddy! Tawag sa akin na Rafael at kinawayan ako. Kumaway din ako sa kanya. Tumunog ang cellphone ko. Hinugot ko yun sa bulsa ng jogger at tinignan ng screen. Tumatawag si Chief Raimundo, ang Chief of Police ng Santa Ines. Tamad na sinagot ko ang tawag. Hello, Chief? Mr. Bonavista, gusto ko lang kayong i-inform na positive ang impormasyong ibinigay niyo sa amin. Nahuli kagabi ang isang grupo ng mga lalaki na may kargang galon-galon na gasolina. Pero itinatanggi nila na tauhan sila ni Congressman Marasigan. Ngumisi ako. Hindi talaga aamin ang mga yan, Chief. Ang importante ay napigilan ang masamang balak nila sa mga mamamayan ng Barangay Pulambato. Kayo na ho ang bahala sa kanila. Ibigay niyo ang karampatang parusa at sinuswestiyon ko rin ho na imbestigahan niyo ang mag-aama. Makakaasa kayo, Mr. Bonavista. Gagawin namin ang nararapat at naayon sa batas. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Matapos ang ilang minutong pag-uusap namin ng Chief, ay pinatay ko na ang cellphone at ibinalik sa bulsa. Napako na naman ang mga mata ko kay Lucy. Nakarga ulit si Rafael at paahon na sila sa pool. Dahil basa ang mga damit na suot niya, ay humakap ito sa katawan niya. Kahit nasa malayo ako'y malinaw ko nakikita ang kurbada ng katawan niya, ang maliit niyang bawang at bilugang balakang at pang-upo. Mapuputi din ang mga binti at hita niya. Napalunok ako kasabay ng pagkabuhay ng alaga ko. Bigla din akong nakaramdam ng pagkauhaw at init. Shit, mukhang kailangan ko ring mapreskuhan. Tumalikod na ako at bumalik sa kwarto. Pagpasok ko ay mabilis kong hinubad ang lahat ng saplot at tinungo ang banyo. Ito si Lola Josie. Itinuro ko ang picture ng ina ni Ryder na nasa picture album. Lola,
Sambit ni Rafael at itinuro din ang picture ni Ma'am Josie. Opo, siya si Lola Josie. Sabihin mo nga. Lola Josie. Ibinukay niya ang bibig. Lola Josie. Pumalakpak ako. Good boy. Ito naman si Lolo Ramon. Sabihin mo nga. Lolo Ramon. Lolo Amon. Yes! Galing-galing talaga ni Rafael. Tuwang sabi ko. Sa araw-araw na pagtuturo ko sa kanya ay bumibilis pang lalo ang pick-up niya. Sige nga, tingnan natin kung kaya mo na. Sino to? Itinuro ko ang picture ni Ma'am Josie. Lola. Sambit niya. Lola? Josie. Yay! Ito naman, sino to? Tinuro ko naman ang picture ni Sir Ramon. Lolo. Amon. Sa tuwa ko sa kanya ay niyakap ko siya at pinanggigilan ng halik sa pisngi. Bumungis-ngis naman siya. Galing-galing talaga ng bebe boy ni Yaya. Kiss mo nga ako? Kinis naman niya ako nang matunog sa pisngi sabay bungis-ngis. O sige, kung natatandaan mo itinuro ko sa'yo, anong pangalan ni Daddy? Yun ang unang itinuro ko sa kanya, bago ang mga pangalan ng lolo at lola niya. Daddy, sambit niya. Anong pangalan ni Daddy? Saglit siyang nag-isip habang nakatingin sa mukha ko. Idor. Sambit niya. Daddy Idor. Yun, nadali mo, cute na bata. At dahil dyan, may free kiss at hug ka mula kay Yaya Lucy. Muli ko siyang hinalik-halikan sa pisngi at niyakap ng mahigpit. Araw-araw ay tinuturuan ko siya ng iba't ibang salita at lagi ko din siyang kinakausap. Mas nagiging responsive na siya ngayon at nabawasan na rin ang pagiging sumpungin niya. Hindi na rin niya ako nabubukulan dahil love-love na daw niya ako. Love-love mo ba si Yaya Lucy? Opo, sagot niya. Love-love din ni Yaya Lucy si Rafael. Bumungos na siya at kinis ako ng matunog sa pisngi. Pagkatapos ng munti namin lesson for today ay nanonood naman kami ng paborito niyang cartoons. Nasa ibabaw kami ng kama niya. Nakaupo siya sa kandungan ko at nakasandal sa dibdib. Lumingon ako sa pinto nang bigla iyong bumukas. Bumilis ang tibok ng puso ko nang pumasok si Ryder at lumapit sa amin. Rafael, nandyan si daddy mo. Untag ko kay Rafael. Daddy. Bati naman ni Rafael sa ama pero hindi naman siya nag-abalang bumangon mula sa pagkakasandig sa dibdib ko. Pupunta ako sa bayan. Do you want something, son? Food. Tumingala sa akin si Rafael na parang tinatanong niya ako. May gusto kang kainin? Bibilin daw ni daddy. Paliwanag ko sa kanya. Ngumuso siya na tila nag-iisip. Chubby. Tumingin ako kay Ryder na nakangiti dahil sa sinambit ni Rafael. Kaya na rin kasi niyang sambitin ang pangalan ng paborito niyang fast food chain. Chubby daw po, sir. Okay. Dumukwang si Ryder at humalik sa pisngi ni Rafael. Nahigit ko naman ang hininga dahil sobrang lapit na mukha ni Ryder sa dibdib ko. Bumilis sa antibok ng puso ko at nagtayuan ang aking mga balahibo. Tumingin siya sa akin at hindi pa rin inilalayo ang mukha. Ikaw, anong gusto mo? Tanong niya. Ang malaking boses niya ay tila na mamaos pa. Lumunok ako. Chubby na din po, sir. Tumaas ang sulok ng labi niya at rumihistro ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Okay, chubby for babies. Mainang sambit niya at tumayo na ng diretso. Ilang sandali lang siyang nakatayo sa gilid ng kama at nakatingin sa amin ni Rafael, partikular sa akin. Nakatitig lang siya pero wala namang sinasabi. Hindi tuloy magkamayaw sa pagtibok ng mabilis ang puso ko. Tumikim ako. Bakit po, sir? May kailangan pa po kayo? Tumaas ang sulok ng labi niya. Nothing. Alis na ako. Anya at ginulo ang buhok ni Rafael bago tumalikod at lumabas na ng kwarto. Doon lang ako tila nakabawi ng hininga nang lumabas na siya sa kwarto. Pero malakas na malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko. Grabe talaga ang daddy mo, Rafael. Aatakihin yata ako sa puso dahil sa kanya. Bakit kasi ganun makatingin yun? Usal ko. Tumingala naman sa akin si Rafael na parang naiintindihan ng mga sinabi ko.
Daddy? Opo, si daddy mo. Lagi akong pinapakaba. Magkakasakit na yata si Yaya Lucy sa puso dahil sa kanya. Nginitian lang ako ng makulit na bata at nag-beautiful eyes pa. Kayo talaga mag-ama? Lagi niyo akong dinadaan sa mga apil niyo. Pinisil ko ang pisngi niya. Binalik na niya ang mata sa panonood ng TV. Mukhang hindi pa inaantok ang bata. Tumingin ako sa saradong pinto na nilabasan ni Ryder. Nitong mga nakaraang araw, madalas ko siyang nahuhuling nakatingin sa akin. Parang binabantayan niya ang bawat kilos ko. Ninenervyos tuloy ako. Tapos sa mga tingin pa niya, kakaiba. Parang nanunood sa mga kalamnan ko. Parang nababasa niya ang laman ng isip ko. Nangingiti ako habang pinagmamasdan si Rafael na naglalambing sa lola Josie niya. Biglaan ang pagdalaw nilang mag-asawa. Bibihira lang dumalaw dito sa mansyon ni Ryder si Ma'am Josie dahil nagpapagaling pa siya mula sa huling atake sa puso. Ang madalas ay si Sir Ramon lang ang dumadalaw dito. Namiss mo ba ang lola, apo? Malambing na tanong ni Ma'am Josie kay Rafael na nakayakap sa bewang niya. Tumangutango naman si Rafael. Opo. Aba, marunong na talagang sasagot ang apo ko ah. Tuwang hinaplos ni Ma'am Josie ang buhok ni Rafael. Malaking pinagbago ni Rafael simula nang dumating itong si Lucy. Nagiging responsive na siya at tingnan mo't nananaba na siya at hindi na payat. You're doing good, iha. Komento ni Sir Ramon. Salamat po, sir. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Nakangiting wika ko. Natutuwa ako na na-appreciate nila ang ginagawa ko kay Rafael. Pero hindi madali ang trabaho mo, iha. Ilang beses kang nabukulan nitong apo ko pero hindi mo siya sinukuan. Ang mga dati niyang yaya ay hindi nagtatagal na 1 buwan at sumusuko na. Umuuwing luhaan pero ikaw? Mahabang pasensya mo. Mahusay ka pang mag-alaga. Kinilig naman ako sa mga sinabi pa ni Sir Ramon. Nalulunod ang puso ko sa tuwa. Thank you, iha. Hindi mo sinusukuan si Rafael. Mabait na sambit naman ni Ma'am Josie. Sa kabila ng edad niya ay mababakas pa rin ang kagandahan niyang taglay noong kabataan pa niya. Wala pong anuman, ma'am. Iho, she deserves a bonus. Saad ni Sir Ramon kay Ryder na pranting nakaupo sa single couch at nakadekwatro habang sinisimsim ang hawak na baso na may lamang alak. Of course, papa. Hindi ko nakakalimutan yan. Laging may bonus sa akin si Lucy. At kapag ipinagpatuloy pa niya magandang ginagawa sa anak ko, syempre mas lalakihan ko pa ang bonus. Ani Ryder natitig na naman sa akin at ngumiti. Kiming ngumiti lang ako at yumuko. Ito na naman siya sa nakakanerbiyos na titig niya.